Teens may not be suitable for very young audience. Parental guidance is recommended. On that dark and stormy night, on the Sea of Galilee, the disciples were so fearful from the raging of the sea, when along those rushing waters, in the blackness of the night, walk the blessed Lord of glory, walk the Master and the Christ. And on the road of Jericho sat a blind man one day, for he heard that my Savior, he was passing by that way. Oh Lord, thou Son of David, have mercy. That man, he cried, and he reached right out and touched him as he passed by. So reach out and touch the Lord as he goes by. You will find he's not too busy to hear your heart's cry. He's passing by this moment, your need to supply. My Lord, reach out and touch the Lord as he goes by. Magandang umaga sa lahat. Sa araw ng Miyerkules na ito, nagpupuri tayo at nagpapasalamat sapagkat tayo po ay binigyan ng Diyos ng isa na namang pagkakataon upang tayo po ay makapagatid ng paglilingkod sa ating bayan at sa ating pong Panginoon. Magandang umaga po sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas, and Mindanao. At sa lahat ng ating pong mga kapatirang nasa ibayong dagat, pagpalain po kayo ng Panginoon. Welcome sa ating Master Studies program over Kakampi Online. So sa mga nakikinig, para mas lalo niyo po maantabayanan ng ating pong programa, please like and share Kakampi Online at follow niyo po yon para sa gayon ay anytime na may mga palatuntunan, wala na po yung ating programa, ay agad-agad kayo po ay mabibigyan ng notification. So again, magandang umaga po. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon sapagkat tayo po ay nakalagpas sa isang malakas na bagyo, mga kapatid. At bagamat matindi ang pinsala sa Kabikulan at sa lugar po ng Batangas at lahat ng dinaanan niya, no, ay mabuti ang Diyos para sa Metro Manila. Dahil sa pananalangin ng mga anak ng Diyos na nagkaisa ay nangyari nga po na ito'y lumihis at nangyari po na ito po ay humina. Salamat po sa Panginoon. At pero naman tayo sa pambagyo, si Bagyong Sony. Gayun din natin panalangin, ito po ay dire-diretso na po sa norte, na wala po siyang lugar na mapipinsala. Bagamat hindi siya kasing lakas ni Bagyong Rolly, ay dalangin natin makapagpahinga naman ang ating mga kababayan patungkol po sa mga kalamidad na meron po sa ating pong mga lugar. Kaya purihin ang ating pong dakilang Diyos. Alright, happy listening na Sister Elias Richie Nemes. Pagpalain ng Panginoon ng Nemes family. And then si Sister Katrina, Maxino at Brother Elmer, Sister Pen, magandang umaga sa inyo dyan sa lugar ng Cavite. Binabati rin natin ang mga nakikinig sa TMC Church. Hello, Sister Pasha, Shardine Anda. I hope nasa mabuti kang kalagayan dyan sa lugar po ng Antipo, Teresa Rizal, no? Salamat sa biyaya ng ating Panginoon. So tayo muna yung manalangin, mga kapatid, bago tayo dumako sa ibabawang bahagi ng ating pong palatuntunan. Father God, sa umagang ito, salamat po
sa pagkakataong muli kaming nakalapit sa iyo, Diyos, upang sa gayon ay amin pong hilingin ang iyong pagpapala, ang iyong pong pagkilos o Diyos sa aming mga tagapakinig at mga taga-subaybay. Muli, dinadalangin ko po, Panginoon, pagkalooban niyo po kami ng bukas na puso't isipan upang sa gayon ay maunawaan namin ang iyong dakilang layunin sa aming pong mga buhay. Father God, I ask you to bless our hearers. Pagpalain niyo po lahat ng aming mga tagapakinig, ano pa ba ng kanilang pangangailangan, kami po ay matutong magpuri, sumamba at magpasalamat sa iyo anuman ang circumstansya ng aming pong mga buhay. So salamat po Diyos sa umaga ito, napakabuti mo palagi. Inialay po namin isang oras na pagtalakay at paglilingkod sa aming pong mga tagapakinig. Ito po kaming dalangin, Panginoon namin Jesus. Amen at Amen. So hello, good morning Sister Abigail. Thank you for watching. Siya po ay direct na sa kanilang trabaho, pero siya po ay nagpapatugtog or siya po ay naka-in-tune. Hello, Sister Terry Jimenez Franco from California. Salamat po sa inyong pakikinig dyan po sa Ibayong Dakat. Tama ba? Ngayon po ba yun? O kahapon ang eleksyon sa Amerika? Mga kapatid, sa Amerika medyo mabilis-bilis ang eleksyon, ano? Kaya mabilis silang nalalaman kung sino kaagad ang Pangulo, mga kapatid. So binabati natin ang ating patuloy pong mga sumusubaybay na patalastas ng kanilang mga ministeryo. Binabati natin si Pastor Raquel Sarte ng Jesus Christ is the Prince of Peace Fellowship sa lugar po ng Bagong Silang, Phase 9, Caloocan City. So pagpalain kayo ng ating Panginoon, Pastor Raquel at mga kapatiran dyan sa Bagong Silang. So see you sa Sabado dahil meron po tayo isang mahalagang okasyon sa buhay ni Brother Alfred at ni Sister Eloisa. So salamat sa Panginoon sa biyaya ng ating pong Panginoon na sila po ay pag-iisahin ng Diyos sa araw po ng Sabado. Let's pray for a good weather upang sa gayon ay maganda po yung ating gagawing pagkakasal sa Sabado na yan. And of course, mga kapatid, binabati din natin si Pastor Darso Siganay ng Limunan Church. Pagpalain kayo ng Panginoon dyan, partner. Sa lugar po sila ng Asunsonville, Barangay Limunan, Valenzuela City. Pagpalain kayo ng Diyos dyan. Sila Pastor Arnel Romero sa lugar po ng Malanday Apostolic Christian Fellowship, at sa may lugar po ng Tunsuya, Malabon, ang special ministry po para sa ating mga kapatid na meron pong special needs sa pagdinig at pagsasalita. So binabati rin natin mga kapatid, si Pastor Fidel Herrera ng Giginto, Bulacan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Si Pastor Roland Galang, mga kapatid, ng Bisticville 2, Barangay Kaligayahan, Caloocan, Quezon City, sila rather, no? Salamat sa biyaya ng ating pong Panginoon. And then, salamat din po sa biyaya ng ating dakilang Diyos, si Pastor Gilbert Apin, sa lugar naman ng, what we call that, San Andres Bukid. Yes, binabati natin Sir Abigail, sila Sister Jerlyn at Brother Nelson Orisa. Pagpalain sila ng ating Panginoon. And we greet Sister Ashley Nicole ng happy birthday. So salamat sa biyaya ng ating Panginoon na sila po ay ating pong ikangay binabati na maging mabuti ang kanilang kaarawan. Amen. So sa umagang ito, mga kapatid, makinig muna tayo ng isang papuring awit. I Raise a Hallelujah by Pentecostals of Alexandria. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Raise a Hallelujah by Pentecostals of Alexandria. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. Louder than the unbelief, I raise a hallelujah. My weapon is a melody, and I raise a hallelujah, and heaven comes to fight for me, and I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder,
purihin ang ating pong Panginoon. Salamat po sa awitin na yan. Ano? Yan ang dapat ginagawa ng mga mananampalataya at sa mga kumikilala sa Panginoon, na sa pamamagitan ng ating pagkataas, ng ating mga tinig sa pagpupuri sa Panginoon, ay nananagumpay po tayo, mga kapatid at mga kababayan, sa ating pong mga tinatawag na kapurihan at sa tinatawag na kapamaraanan ng ating pong dakilang Diyos. Purihin. Tunay nga po na ang Diyos ay patuloy na gumagalaw at kumikilos sa ating pong mga buhay, na sa bawat sandali ng ating pong mga labanan ay ating itinataas ang ating mga tinig sa pamamagitan ng ating pagsamba at pagpupuri sa harapan ng ating pong dakilang Diyos. Nagagalak po tayo, mga kapatid, sapagkat walang mga labanan ang hindi po tayo mananalo. God has ordained the people of God na makaranas ng pananagumpay. Masusugatan, minsan madarapa, minsan parang tayo napapagod, pero dahil po ang ating pong Panginoon ang siyang captain ng ating salvation, tayo po ay hindi nananatiling mahina hanggang sa tayo po ay nagtatagumpay sa ating pong mga buhay. Amen. So binabati po natin, mga kapatid, ang sila Tatay Nelson, naka-intune na po sila. Hello, Tatay Nelson, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Binabati din natin si Virgilia Arcaina. So sa ating mga kapatid sa TMC, pakitag na lang po ang inyong mga mahal sa buhay, sapagkat tayo po ay darako na po sa mga salita ng Diyos. Kung meron po ay mga prayer request na nais nyo pong may dangin on air, kasama na rin po ang mga pabati. So kanina binati ko na po ang may mga karawan. Binabati ko si Manang Josie Griffin, aking kaklase at ate sa Bible School, na sila po ay ating pong binabati, na sa pangalan ng Panginoon siya po ay nasa mabuting kalagyan sa kanyang birthday ngayon. Hello, Sister Anilu Bartolabak, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Grabe ang pinsala sa ating bayang sinilangan, no? Sister Mean. Kaya ang ating dalangin sa Panginoon na tayo ay makapangalap ng mga tulong para maipadala doon sa lugar ng Bicol. So we ask the public or any people, mga kapatid, no, na mag-mobilize din tayo ng mga pamamaraan para makatulong sa ating mga kababayan doon. Yes, we have the government there, may mayor, may national government, pero tayo mismo mga tinatawag na mga mananampalataya, magtulong-tulong tayo. Tulungan natin mismo ang ating mga kapatid at maging mga kababayan na pwede rin natin pong matulungan sa mga panong yan. Kaya mga kapatid, salamat sa biyaya ng ating Diyos sapagkat tayo po'y patuloy na binibigyan ng Panginoon ng ganoong kalakasan upang tayo po ay magkaroon ng tinatawag na pagkakataon na tayo naman ang dumamay sa ating pong mga kababayan. Amen. So mamaya ating silang muling idadalangin po. So hindi na po tayo magtatagal. So pakiready na po ang ating mga sulatang papel. Pakilakasan nyo na po ang inyong speakerphone, pakilakasan nyo na po ang inyong mga amplifiers para marinig ng ating mga kaibigan. I-share natin sa ating mga kasama ang patungkol po sa salita ng ating pong Panginoon. Sa aklat ng ikalawang Kronika, chapter 20, verse number 13 to 15, ay mababasa po natin ng isang napakagandang prinsipyo na nais ko pong ituro ngayong araw sa ating lahat. Amen. Ikalawang Kronika, chapter 20, verse number 13 to 15 ay ganito po ang ating mababasang bahagi ng salita ng Panginoon. At ang buong Juda ay tumayo sa harapan ng Panginoon, pati ang kanilang mga bata, ang kanilang mga asawa at ang kanilang mga anak. Nang magkagayoy dumating kay Jahazael, na anak ni Zacarias, na anak ni Bineas, na anak ni Jeel, na anak ni Matanayas, na Levita. Sa mga anak ni Asaph, ang Espiritu ng Panginoon sa gitna ng kapisanan. At kanyang sinabi, dinggilin niyo buong Juda at ang inyong mga taga-Jerusalem, na at ikaw na hari Jehoshaphat, ganito ang sabi ng Panginoon sa inyo, huwag kayong mga takot o mga lupay-pay man dahil sa malaking karamihang ito, sapagkat pakikipagbaka ay hindi inyo kung hindi sa Panginoon. Another chapter and verse in the Bible, Psalms 121 naman. Verse number 1, basahin na po natin ito para tuloy-tuloy yung ating pong pagbabahagi po at pagtuturo ng salita ng Diyos. Psalms 121, verse number 1 ay sabi ng Biblia, mga kapatid, Psalms 112, brother. Psalms 112, verse number 1, ganito ang sabi ng Word of God, purihin ninyo ang Panginoon
Mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon na naliligayahang mainam sa kanyang mga utos. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon na naliligayahang mainam sa kanyang mga utos. Purihin ang ating Panginoon. Sa araw nito, mga anak ng Diyos, ang ating pagbubulanin ay pinamagatang worship. Worship defeats enemies. Ang pagsamba ay lumulupig ng mga kaaway. Kaya salamat sa biyaya ng ating pong Panginoon. Nung Sunday, mga kapatid, I do believe hindi lang ang church natin na TMC ang ginawa nito sapagkat ang kalikasan ay will have its course. Nevertheless, pag tayo po yung mga anak ng Diyos ay nagmamahal sa ating mga kababayan, nagmamahal sa ating mga kasama, mga kapatid, ay ating pong pinagmamalasakitan sila sa pamamagitan, mga kapatid ko, ng pananalangin. And eventually, mga anak ng Diyos, ay nangusap ang Panginoon pagising ko pa lamang sa umaga na ika nga po ay magsagawa ng praise barrage. Ang tawag yan, ano? Praise barrage. Ibig sabihin, sa pagsimula pa lamang ng gawain ng Diyos ay i-lead ang church sa pagpupuri at pagsamba. Kaya mga kapatid, hindi po kami nag-aksaya ng panahon, ay amin pong isinagawa kaagad na sa unang mga minuto ng aming mga pagsamba ay kami po ay sabihin na natin nagbigay po ng emphasis sa worship. In other words, mga kapatid, ay talaga naman kami po ay nagbigay ng mariing pansin sa tinatawag na worship. Kaya nga, mga kapatid ko, nais ko pong sabihin sa inyo na talaga namang kumilos ang banal na Espiritu ng Diyos kung kaya't mga kapatid ay naramdaman namin ang authority ng Panginoon para magsaway ng gawa ng kaaway sa ating pong kalikasan. And eventually, mga kapatid, we led the church to pray. I believe kasabay ng iba rin mga simbahan sa buong Pilipinas, kahit sino pong pang pananampalataya, and we began to rebuke that storm na si Rolly. Nang sabi namin, ikaw ay humina, pagkatapos ikaw ay lumihis, tumiritso ka sa karagatan, purihin ang Panginoon. Grabe, pagbukas ka ng balita, ay kinonfirm na after po ng mga pananalangin ginawa ng mga anak ng Diyos, hindi may papaliwanag ng pag-asa, ay bigla, yun ang ginamit na word, biglang humina ang bagyo at lumihis po siya, hindi po niya dinaanan ang Metro Manila sapagkat kung Metro Manila pong daraanan, magagaya tayo sa Catanduanes, magagaya tayo sa mga Bicol towns at maging po ang ibang mga dinaanan po niya tulad ng Batangas. Kaya mga kapatid, purihin ang Panginoon, napakabuti ng ating dakilang Diyos. Tunay na mga kapatid na ito po ay isang tagumpay at ito po ay nangyari because the people of God worship at ang anak ng Panginoon ay hindi napagod sumampalataya sa kabutihan ng ating pong dakilang Diyos. That's why, mga kapatid, ay mahalaga natin maintindihan ang pagsamba ay nakalulupig sa mga kaaway. Ano man ang mga labanan na meron tayo ngayong araw, marahil ang labanan mo ay ang iyong karamdaman, ang labanan mo ay yung problema mo, ang labanan mo, mga kapatid, kaibigan ko at mga kapatid, ay yung mga circumstansya ng ating mga buhay. Until now, as I am praying sa mga kapatiran, sa ating mga kababayan, pag pinagpipray ko po yung ating bansa, nararamdaman ko sa aking puso, nararamdaman ko sa aking kaluluwa, hanggang ngayon ay meron pa rin malulungkot, hanggang ngayon ay meron pa rin mabibigat ang pakiramdam, kung saan ay nawawalan sila ng pag-asa, at sila po ay wala nang magawa, kundi ang tanggapin na lang ang kalulusunos na kalagayan ng kanilang buhay. But I am here to tell you, bilang mga ngaral ng ating pong dakilang Diyos, merong paraan para mapagtagumpayan, para ating pong malupig, para ating pong ikanga mga anak ng Diyos, na sila po ay ating pong mapagtagumpayan, mga kapatid. At ang pagtatagumpay natin ay sa pamamagitan ng pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Right now, before I continue the teaching of the, come on, somebody say hallelujah. Somebody say glory to God. Right now, hayaan mong pagtingnan ka ng iyong katabi. Hayaan mong pagtingnan ka sa iyong bahay. Come on, somebody. Hallelujah. Shout hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Ikaw ay aming sinasamba, ikaw ay aming pinupuri. Dinadakila ka namin, Panginoon. Pinararangalan ka namin, dakilang Diyos. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong biyaya, salamat po sa iyong katapatan. Nagagalak po kami, Panginoon, sapagkat sa lahat ng bagay ng aming buhay, hallelujah, ikaw ay kumikilos at gumagalaw, mahal namin Diyos na buhay. Kaya mga kapatid,
Ang mensaheng ito ay upang tayo po ay turuan ng Diyos sa pamamagitan ng aralin ito na tayo ay maging mapalasambahin. Matuto tayong sa kabila ng mga sirkumstansya ng ating mga buhay, ay patuloy pa rin tayong sasamba, patuloy pa rin tayong dadakila, patuloy pa rin tayong itataas ang pangalan ng ating pong dakilang Diyos. Kaya mahalaga, hallelujah, na tayo na mga anak ng Diyos, tayong mga kumikilala sa Panginoon, ay hindi nagpapatalo sa mga sirkumstansya ng ating buhay, maging ang mga taong nagtatangka sa ating buhay, maging ang masasamang tao na nasa iyong saktan, the enemy can be crushed. Ang mga kaaway ay pwedeng malupig sa pamamagitan ng pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoon. Ano yung minsan sinabi ko to sa church, mga kapatid? Bakit tinuturuan ko palagi, before I preach the word of God, ako po ay, di ba sa meron ng praise and worship team na nag-lead sa church, mga kapatid ko, para sumamba ay, bago po ko mismo mag-preach, ako po ay nag-lead ng tinatawag nating worship audibly, na may kasamang pagsigaw, may kasamang masiglang pagpupuri, is because gusto ko pong yurakan, gusto ko pong maramdaman na makapatiran ang atmosphere of victory kapag sumasamba na tayo. Sabi nga, ang powerful ng worship. Dahil we don't worship God sa mga bagay na nangyari na, but we worship God kasi, mga kapatid, hallelujah, naniniwala tayo may gagawin na po ang Diyos. Hindi tayo nag-worship sa mga bagay na ginawa na ng Panginoon, but we worship God because we believe may gagawin ng Panginoon. Kaya kung tayo po may circumstances sa umagang ito, you begin worshiping the Lord. May karamdaman ka ngayong araw na ito, you begin worshiping the Lord. Kapag mayroon kang kahirapan, mayroon kang panghihina, you begin worshiping the Lord. And as you begin worshiping the Lord, yung bagay na wala sa katawan mo, yung bagay na wala sa buhay mo, ay magsisimulang paglikaan ng Panginoon ng dakilang bagay. Dahil ang worship, mga kaibigan ko at mga kabarid, ay nag-iignite o ika ngay nagwe-welcome sa Diyos para sa po ay makakilos sa ating pong mga buhay. Alam nyo, mga anak ng Diyos, walang masamang sabihin sa Panginoon na hindi natin kaya. Walang masamang sabihin sa Panginoon, excuse me po, na tayo po ay limitado sa ating kalakasan, na tayo limitado sa ating resources, na tayo ay limitado sa ating kapasidad. At alam nyo, nagagalak ang Panginoon when we begin to acknowledge who we are and what God can do. Every time na sinasabi natin yan sa Panginoon, ay lalo pong ang Diyos ay gumagawa ng kapamaraanan upang tayo'y kanyang sagipin, upang tayo po'y kanyang tulungan, upang tayo po'y gawa niya ng makapangyarihang gawa, sapagkat it makes God, hallelujah, free. Pinapahintulutan natin ang Panginoon na maging malaya para gawin niya ang kanyang kagila-gila sa Biblia. Kaya sabi ng Panginoon kay Jehoshaphat, tatandaan niyo ito, ang labanang ito hindi inyo, ang labanang ito ay sa akin. Ang labanang ito ay hindi kayo ang gagawa, ang labanang ito, ako ang lalaban para sa inyo. That's why kapag dumaraan tayo sa mga circumstansya ng buhay, let us worship the Lord, and as we worship the Lord, God will do marvelous things at ang Diyos ang gumagawa in our behalf. Alam niyo po yung story nitong Chronicles, 2 Chronicles chapter 20. Kung maintindihan niyo po yung background, ang Israel ay palagi nakakaranas ng pagsakop ng iba't ibang bansang hintil. Sabihin na natin mga kapatid, ang Israel ay napakaliit na bansa, pero ito po yung bansang pinagpala. Ito yung bansang flowing with milk and honey. That's why maraming mga bansa ang kinukubkob ito noon sapagkat ito'y mayamang bansa, mga kapatid. And eventually, mga anak ng Diyos, ang bayan ng Israel ay hindi warring nation. Hindi po sila bansa na sinanay sa labanan. Sila po ay mga nomad noon at sila po ay mga fishermen o sila po ay mga farmers. In other words, hindi sila paladigmang bansa. Nevertheless, tinuruan sila ang Panginoon ma-organize kung paano magkaroon ng sundalo. At ang pinakamaganda sa ganitong aspeto ng ating pag-aaral, sila lamang ang bansa na bago lumalaban ay sumasangguni sa mga saserdote sa templo, and eventually they ask the blessing of God for their battles. Kaya dito nyo mga kapatid, ang isang magandang bagay na nakakaiba sa ating mga Kristiyano. We don't face the battle on our own strength. We don't face our situation by our own ways. We consult the Lord. We go directly to the Lord para ang Diyos ang sumangguni o tayo sumangguni sa Diyos at para tayo po'y humingi
ng instruction kung ano ang gagawin natin sa labanang ito. Bawat circumstansya ay nangangailangan ng iba't ibang instruction ng Diyos na magdadala sa atin sa pananagumpay. Kaya mga kapatid, mga kababayan, kailangan matuto tayo na pag may mga problema, may mga circumstansya, we come to the Lord. We present ourselves to the Lord. Katulad ng ginawa po nitong si Jehoshaphat. Ipinatawag niya ang mga Levita. And eventually, mga kabalit, ay humarap ang bawat pamilya sa Panginoon. At doon, sabay-sabay sinabi ng Diyos na huwag niyong isiping ang labanang ito'y inyo, kundi ito ay akin. Kaya mga kabalit, maganda po kapag meron tayong circumstansya, meron tayong pinagdaraanan, we present ourselves to the Lord. Sabihin natin, Panginoon, narito po ako. Nandito po ang aking buhay, narito po ang aking sitwasyon. Ako po'y may karamdaman, ako po'y may problema, ako po'y may pinagdadaanan. At sasabihin mo sa Panginoon na wala akong magagawa, limitado ako sa aking kapamaraanan. Wow, pag ginawa mo yan ng Panginoon, God will love you. God will find favor in you. God will bring His favor rather sa buhay mo. At yung bagay na wala ka, yung bagay na hindi mo kayang gawin, ang Diyos ang gagawa para sa iyo. Kasi ang Diyos, pag nakita niya, kinakaya mo. Paano siya makakatulong? Kapag ang Diyos nakita mo, marami kang paraan sa iyong sarili, paano siya makakakilos? Wala namang masayang gawin ang mga bagay sa kaya natin. Pero mas maganda ang magiging resulta at magiging ditangay pananagumpay kapag tayo mga anak ng Diyos ay sa Panginoon magtitiwala. I am here to tell you, my brothers and my sisters, at ang ating mga kababayan, gusto ba nating matapos ang pandemic na to? Gusto ba nating matapos ang infection ng virus na to? Lahat tayo ay humarap sa Panginoon. Let us present ourselves to the Lord. Mga kabarid, imagine, sa alit ba ito yung panahon na dapat lahat ng tao ay nagpapakumbaba. Imagine na dapat ang lahat ng tao, ito po ay hinahanap ang mukha ng Panginoon. Meron pa rin matitigas ang kalooban. Ayaw pa rin magbukas ng puso sa Ebanghelyo. Ayaw pa rin iwan ang kanilang masamang lakad. Ayaw pa rin maniwala sa Word of God. Kung kaya't tumatagal itong pandemic na ito, sapagkat hanggat pinapakita ng tao ang kanyang pagmamatigas sa Diyos, ang Diyos, hindi tayo matutulungan, mga kapatid. Buti na lang, hindi apektado ang Diyos sa mga ginagawa ng ilan-ilan, because God is looking at His church. Ang Diyos ay tumutukoy, tumitingin rather sa kanyang mga banal na mga anak, kung kaya't kumikilos pa rin ang ating Panginoon. If you want God to change your situation, present yourselves unto the Lord. Kaya alam nyo, pag pumupunta ka sa church, anong ginagawa mo, kapatid? You are presenting yourself to the Lord. Pag pumupunta ka sa bahay-sambahan, ikaw ay pumupunta sa gawain ng Panginoon. You are telling God, Lord, andito ko. Yes, marami akong problema. Yes, marami akong karamdaman. Marami akong circumstances. But I am here. I am here to offer my worship. I am here to worship my praise. I'll give you my praise. I'm here to thank you. Hallelujah. Purihin ang ating pong Panginoon. Kaya mga kabarid, mahalagang bagay na pag may mga pagsamba tayo, bagamat hindi pa ganoon, pinapayagan, mahalos lahat, at least 30%, may limitasyon pa rin sa dami. Pero ano ba namang nakakarating talaga kayo sa bahay-sambahan? Mga kabarid, ang Diyos, tinitingnan tayo. Every time we come to the Lord, every time the day has come ng pagsamba, tinitingnan ng Diyos, are we present? Are we present? Tayo ba'y nandoon sa harapan ng altar ng Diyos at ating sinasabi, Lord, nandito ako. Marami akong problema. Marami akong pagsubok. But I am here to give my life to you. I'm here to give my worship to you. I am here to give you my praise. That's why si Jehoshaphat at ang buong Israel ay kinalugdan ng Panginoon, because they came to the altar, they came to the Levites and present themselves to them, and the Levites present them to the Lord. Alam niyo mga kapatid, yan ang magandang bagay na meron tayong gawain. Yan ang magandang bagay kapag meron tayong pastor. Because when you present yourselves to the temple, when you present yourselves sa church altar, the pastor will now present you unto the Lord. Sasabihin ng pastor, Lord, nandito po ang iyong anak. Pagpalain niyo po siya. Narito po ang iyong anak, pagalingin niyo po sila. Panginoon, ang ganyang design ng Diyos ay napakaganda, sapagkat ito po ay nagpapakita na merong pong channel or process ang Diyos para tayo po'y makalapit sa Panginoon. Pero actually, kahit wala ang pastor, you can go directly unto God. Pero pag nasa church tayo, yung lingkod ng Diyos ang nangunguna sa inyo, o yung mga tumatayo sa pulpito, ang nangunguna sa inyo
for us to present ourselves. Nawa, magkaroon tayo ng bagong pananaw sa pagsamba. Hindi tayo pumupunta sa araw ng pagsamba para lang masabing hindi tayo nakalimot. Ikangay nagawa natin ang ating obligasyon. No, we go to church. Pumupunta tayo sa church to present ourselves to God. Saying to God, Lord, mula Lunes hanggang Sabado, daming struggle. Mula Lunes hanggang Sabado, marami pong hinarap. But I am here, and I am here to worship you, and I'm here to bless you. Woo! Hallelujah! Kaya mga kapatid, kayong mga hindi pa nakakarating sa church after na o pwede nang sumamba, tanungin yung sarili nyo, mahal nyo pa ba ang Panginoon? Mga kapatid, huwag kayong maniwala sa mga unbelieving people na kahit saan ay pwedeng sumamba. Yes, pwede yun. Pero may lugar na doon pwedeng i-present ang Panginoon. May lugar na doon ay pinipili ng Diyos na doon natin ihahandog ang ating mga sarili sa harapan ng ating pong dakilang Diyos. Kaya mga kapatid, isang dakilang bagay ang ituturo namin sa inyo that if we really want to win this war, we win about this pandemic, mapagtagumpayan natin ang mga circumstances na meron tayo, we need to present ourselves to the Lord. Now, tingnan natin ang ilan sa mga bagay na dapat nating maunawaan, mga kapatid. Malagang maintindihan natin, mga anak ng Diyos at mga kababayan, na ang unang gagawin natin kung bakit ang worship, mga kapatid, ay mahalagang gawin natin para managumpay. Because worship, katulad sinabi ko kanina, invites God to do miracles in your life. Kapag ikaw po, mga kapatid, ay sumamba, ay sinasabi mo sa Panginoon, Lord, ikaw na po ang pinagkakatiwalaan ko sa aking circumstansya. Ikaw na po, Panginoon, ang pinakikilos ko sa aking circumstansya. Kaya mga kapatid, ang worship ay isang bagay na huwag nating pababayaan. Ang worship ay isang bagay na hindi natin dapat payagan na ito po ay maging malamya, ito po ay walang buhay. Ito po, mga anak, yan, sabi ko sa church, hindi ako titigil before I preach, lagi ko sinasabi, hindi ako titigil hanggat hindi ko lahat nakikita na sumasamba, pumalpalakpak, humihiyaw, nagwo-worship. Kasi pag ang tao nagwo-worship tulala, ay hindi pa yan nakakonect sa Lord. Kapag ang tao ay nagwo-worship ng church, ang iba po ay nakatababa pa ang kamay. At ang mata ay titingin-tingin sa paligid na parang merong pinagmamasdan, hindi pa nagwo-worship sa Lord. Worship happens when all of your life, with all of your body, with all of your might, ay nakafocus ka na sa pagsamba sa Diyos, nang wala kang tinitinang oras, hindi ka mo tumitingin sa iyong kasuotan. Kaya malaga mga kapatid, na tayo po ay magkaroon ng kaunawaan. Worship invites God to do miracles in your life. Ayaw po ng Panginoon na tayo po ay mapuno ng negatibo sa ating buhay. Ayaw ng Panginoon na mapuno ang ating buhay ng pagrereklamo. Ayaw ng Panginoon na lumabas sa ating bibig ay pagtatanong. Bagat maaari tayong magtanong, gusto ng Panginoon na tayo na kanyang mga anak, pag lumalapit tayo sa Diyos, kapag lumalapit tayo sa Kanya, ang mababanggit natin sa Diyos, napakabuti mo Panginoon, sinasamba ka pa rin namin, aawitan ka pa rin namin Panginoon, kahit ano paman ang circumstansya ng aming buhay at ng aming panahon. Kaya mga kapatid, kailan pa man ay hindi tayo magkukulang sa Diyos, kailan pa man mga kapatid ay hindi tayo papayag na tayo na mga anak ng Diyos ay ika nga po'y magkukulang sa Panginoon sa pagsamba. Ang mga example sa banal na kasulatan, makikita nyo, imposibleng sila'y magtagumpay. Imposibleng sila po ay mananalo. But because they began to realize who they are in God and what God can do to their lives, mga kabarid, sila po ay nagpatira pa sa Panginoon. They went to the church, they went to the presence of God, and they presented themselves unto the Lord. Kaya lagi ko po in-emphasis sa mensahe nito. Sa panahon hindi mo kaya, sa panahon wala ka na magagawa, go and present yourself to God. Kung kaya mo pumunta sa bahay-sambahan, go sa bahay-sambahan ng Panginoon at iyo pong italaga ang iyong sarili sa Panginoon. At kung hindi man mga kapatid, ang pwede mong gawin ay ikaw ay gawing altar. Ang lugar kung saan naroon ka. Kaya mahalaga mga kapatid, na tayo po ay merong ganong klaseng attitude that when we come to the Lord, na kapag tayo po ay lumapit sa Panginoon, ay buong buhay, buong lakas natin ibibigay ang ating pagsamba sa Panginoon. Sabi nga, ano ang hindi pa kayang ginawa ng Diyos? Ano ba
ang hindi pa ginawa ng Panginoon para atin pong i-withhold sa Diyos ang nararapat nating mga pagsamba? Meron pa bang hindi ginawa ang Panginoon? Meron pa bang hindi nagawa ang Panginoon sa ating buhay para ipagkaitan natin ang Diyos ng nararapat na pagsamba? Kaya nga mga kapatid, mga kababayan, kailanman na hindi tayo magkukulang. Kailanman hindi po tayo papayag, mga kapatid, na tayo po ay pagkaitan ng oportunidad para mapakilos ang Diyos sa atin pong mga buhay. Hallelujah, blessed be the name of our Lord Jesus Christ. Kaya nga mga kapatid, mahalagang maunawaan natin na sa mensaheng ito, tayo po ay huwag magkukulang magpuri, na huwag magkukulang sumamba, huwag magkukulang italaga ang ating sarili sa Panginoon. Because by doing this, we invite the power of God. We invite the power of God para gumalaw sa ating pong mga sirkumstansya. Kaya nga mga kapatid, hindi natin papayagan na tayo mga anak ng Diyos ay maapektuhan, hallelujah, ng tinatawag na kalagayan ng ating buhay. Tayo po, mga anak ng Diyos, ay bibigyan ng Panginoon ng kalakasan, ng karunungan, kung saan, mga kapatid, ang Diyos, hallelujah, ay kikilos in behalf of us. Now, pangalawang gagawin natin, we pray. Everybody say, we pray. I would like to tell you, mga kapatid, when we worship, pinakikilos natin ang Panginoon para tayo po ay saklolohan. Sapagkat, katulad ng sinabi ko, hanggat pinapakita natin sa Diyos na parang kaya pa natin, na parang sa lahat ng bagay, mga kapatid, tayo po, mga anak ng Diyos, sa ating lakas, doon natin kinukuha, doon natin ikangay, pinananagumpay ang ating sarili, then God cannot help you. Then God cannot move in your behalf. In the mighty name of Jesus right now, bago po ko magpatuloy, I feel something in the Spirit of God. Meron nakikinig ngayong araw na ang iyong katawan ay mahina. God wants you to worship right now, whoever you are. In the mighty name of Jesus, I feel in my spirit na meron nakikinig ngayong umaga na mahina ang iyong katawan. I would like you to worship the Lord. Come on, somebody worship God for me. Somebody worship God with me rather. Hallelujah. Hallelujah. Ikatalarabarabasanda yararabahanda. Ikotoyororobo sikayaralama. That's it right now. Meron nakikinig na yon na may karamdaman ng COVID. May nakikinig ngayon na ikaw ay COVID positive. I would like for you to worship the Lord. I would like for you to bless the Lord sa aking mga kababayan na meron kayong mahal sa buhay na may COVID. Come on, worship the Lord for them. Bless the Lord for them. Hallelujah! Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Mga kapatid, nais ng ating Panginoon sa panahon na meron tayong labanan, meron tayong circumstansya, we pray. Hallelujah! Magpapatira pa tayo, magpapakumbaba tayo ng mabuti sa harapan ng Panginoon nyo. That's why God gave us the privilege of prayer. Sapagkat ito po ang access natin para maiparating sa Diyos ang ating mga pangangailangan, ang ating mga kahilingan, at ang aming mga ating mga circumstances. Ngunit ito po ang tinatawag na challenging part ng buhay Kristiyano. Madalas, mga anak ng Diyos, mga kapatid, ganyan na nga ang circumstansya ng ating buhay, hindi pa tayo masyado mapanalanginin. Ganito na nga nangyayari sa ating panahon, hindi pa rin nagsiseryoso ang ating mga kababayan para tawagin ang tunay na Diyos sa kanilang buhay. I am calling all true believers of the Lord. Tayo ang mamamagitan para sa ating bansa. Tayo ang umiyak para sa ating bansa. At naniniwala tayo, mga kapatid, mga kababayan, diringgin ng Diyos sapagkat tayong bayan ng Panginoon ay nakatalaga para pakinggan ng ating pong Panginoon. Another thing na dapat natin gagawin, mga kapatid, habang tayo nagpa-pray, ay tayo rin ay magpakumbaba na may kasamang pag-aayuno. Pinakamahirap gawin ng maraming tao ay ang magutom. Pero ang ayuno, hindi pagpapagutom. Ang pag-aayuno ay ang pagsasakripisyong di muna tayo kakain so that we can spend our time with our God. Alam nyo, mga kapatid, kung tayo lamang ay mag-spend ng time sa Diyos, ihahayag niya ang kanyang kabutihan. Ihahayag niya ang kanyang battle plan. Ihahayag niya ang kanyang instruction na bago pa dumating ang labanan, bago dumating ang problema, bago pa dumating ang sakuna, mga kapatid, tayo po ay maililigtas ng ating pong dakil Diyos. Di ba? Maraming beses kayong makababasa sa Biblia
that the instruction of God brings hope. The instructions of God brings victory. The instructions of God, hallelujah, brings healing. Every time na may pinagagawa ang Panginoon sa kanila o maging sa atin ngayon, follow God. Huwag tayong magdadalawang isip. Huwag tayong magtatanong, paano kaya mangyayari yun? Just obey God. Diba? Si Pedro, sabi ng Panginoon, pumalaot tayo ulit, pumunta tayo ulit doon. Sabi ni Pedro, Panginoon, galing na kami doon pero wala kami talagang nahuli. Pero dahil sa sinabi mo, gagawin namin ulit. That's why we need to hold God unto the Lord in prayer. We need to hold God every time we fast. Hawakan natin ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Diyos ay di nabibigo. Ang salita ng Diyos, hindi yan nagpapaasa. Ito ay nagbibigay ng pag-asa. Amen and glory to God. Kaya nga mga kapatid, kailangan natin manampalataya, sumamba, manalangin, mag-ayuno. Lalo na kapag tayo po'y may circumstance ang alam natin, sa ating sarili ay hindi natin kaya, we need to pray and fast. Ito po yung panahon na pinayagan ng Diyos ang pandemya. The more ito yung panahon na tayo po'y lalapit sa Diyos sa pananalangin at sa mga pag-aayuno. Nagagalak tayo sa Diyos sapagkat tayo, mga anak ng Panginoon, ay nasa kalagayan at nasa circumstansya na tinitingnan ng Panginoon kung ano ang ating gagawin sa panahon ng pandemyang ito. Nawa makita ng Diyos sa pandemyang ito, lalo tayong kumapit sa Diyos. Lalo tayong naging maalab sa Diyos. Lalo tayong naging masigasig sa paglilingkod sa harapan ng ating pong dakilang Diyos. Kaya mga kapatid, hindi ito panahon ng paglulupay-pay. Hindi ito panahon para tayo po'y sumuko. Hindi ito panahon na para tayo po, mga kaibigan at mga kabarid, ay bibitaw. Panahon ito para makita natin ang kagilagilalas na biyaya ng ating pong Panginoon. Right now, may sakit ka ba? Meron ka bang karamdaman? I would like for you to worship the Lord. Gusto ko sumamba ka. Gusto ko mo, sabi mo, hallelujah, I am healed. Sabi mo, hallelujah, I am blessed. Hallelujah, ako'y malaya na. Hallelujah, purihin ka, Panginoon. Napansin ko po, the worshiping people will always ignite the miraculous power of God. Ang mga palasambaing anak ng Diyos ay palaging nagpapakilos sa Panginoon upang, mga kapatid, tayo ay kilusan ng biyaya ng ating pong dakilang Diyos. Alam niyo mga kapatid, gusto ng Panginoon kung bakit tayo nag-aayuno ay upang ibalik natin ang ating atensyon sa Panginoon. The reason why sometimes we fail, the reason why sometimes nakapananagumpay ang kaaway sa buhay natin, the reason why tayo po ay ikangay na aapektuhan na ng problema is because before it happens, nangungusap ng Diyos, makinig ka sa akin. Nangungusap ng Panginoon, gawin mo ito, but we never listen. That's why, ito ang kinainatnan sa anumang kalagayan na meron ka. When we come to the Lord in prayer and fasting, gusto ng ating Panginoon na tayo po ay magpapakumbaba sa Kanya. Gusto ng Panginoon na ating pong totally surrender ang ating mga kakayanan sa Diyos. And we will allow God na siya po ang kumilos at maghari sa ating pong mga buhay. I would like to tell you mga kaibigan ko at mga kapatid, ang dyablo ay takot sa mga anak ng Diyos na palagi nasa harapan ng ating Panginoon. Takot ang dyablo sa mga anak ng Diyos na palaging nasa paanan ng Panginoon sapagkat sila po ay babakuran ng kapangyarihan, babakuran ng dugo niya. Ang laging nasa paanan ng Panginoon ay laging yayakapin ng Diyos at palaging ikangay ipagtatanggol ng ating Panginoon. Prayer prepares us for worship. Kaya nga meron tayong mga devotion. Meron tayong mga pagluhod sa Panginoon bago pong ganap na pagsamba. Ay upang lahat ng pwedeng maging balakid para sa ating pong paglapit sa Diyos ay mawala na. Sa aming church mga kapatid, meron po kaming morning devotion at 5 a.m. sa mga leader, mga mentors. And then 5:30, lahat ng departments po ay nagdi-devotion, tatay, nanay, and then ng youth. Bakit po? Araw-araw po namin ginagawa yan. Na wala kaming gagawing anumang gawaing bahay, anumang lakad o pagkatrabaho hanggat hindi namin inunang nagpatira pa at dumadalangin sa Diyos. Grabe ang daming testimony mga kapatid. Dahil sa ganun, iningatan sila ng Diyos dahil sa ganun.
Pinagpala sila ng Panginoon, yung mga blessing na pagkatagal-tagal dumating. Dumating na. Ang karamdaman gumaling. At maraming dakilang bagay silang nasaksihan nang sila po ay nagbigay ng malalim na pagpapahalaga sa panalangin, mga kapatid. Now, I would like to tell you, ang prayer ay hindi basta something na ginagawa natin. But prayer is something that prepares us to the things to come. Kapag tayo kasi ay nananalangin, pinaghahandaan natin yung mga bagay na parating pa lang. Sabi ko nga sa inyo, maraming beses ang yung lingkod ay dinadirect ng Diyos mag-fast, mag-pray. Kahit katatapos ko lang mag-fast, katatapos ko lang mag-pray, maraming beses ako nakaranas, sabi ng Panginoon, anak, mag-ayuno ka uli. At sino ka para tumanggi sa ganung bagay na sa aking karanasan? Bawat prayer kasi ay may pinag-uukulan yan. Bawat panalangin at ayuno na ating kung ginugugol ay para sa isang specific na situation, para sa isang specific na tao, para sa isang specific na pangangailangan. Kung kaya't, pag natapos na yon, ay ipaghahanda ka muli ng Diyos sa isang bagay na iba. Kung kaya't kailangan manalangin. Kaya dapat ang prayer, hindi yan tumikigil. Kapatid, ilang beses ka manalangin sa loob ng isang araw? Ilang beses mong ginagawa na kahit meron kang kahinaan, na kahit meron kang kalungkutan, kahit meron kang pagsubok, you continually pray. Sabi nga, there is powerful inconsistency. May kapangyarihan sa pagiging consistent sa lahat ng ginagawa natin. Sapagkat alam nyo, pag naging consistent ka, naging habit mo, ang iyong mga reaksyon maganda, ang prayer naging consistent sa iyo, ang fasting naging consistent sa iyo, ang worship ay naging consistent sa iyo. Tandaan nyo po ito, hindi ka kailanman mapagwawagian. Walang circumstansyang magugulat ka. Walang circumstansyang magugulat ka o ikaw ay gugulatin because you have already prepared in your prayers, in your fastings, and your worship to God. Ano nyo mga kabarid? Kapag tayo po ay nagpe-pray, pinapahayag natin ang total dependence natin sa Diyos. Pangalawa, when we pray, mga kabarid, ito ay nagpapaalala sa atin kung ano ang ginagawa ng Panginoon at gagawin pa ng Panginoon. And every time we pray, ito'y nagpapakita na mayroon kang pag-asa, mayroon kang pag-ibig at tapat ka sa Panginoon. Dahil ang tapat sa Panginoon, lagi nagpe-pray. Ang tapat sa Diyos na may pag-ibig sa Diyos at may pag-asa, hindi yan natitigilang lumapit sa Panginoon. Ang totoong mananampalataya, ang totoong nagmamahal sa Diyos, ay hindi lumalapit dahil may problema na. Ay hindi lumalapit sa Diyos dahil malalim na ang pagsulok. Ang tapat na anak ng Diyos, kanyang bahagi na ng buhay na palagi niyang bibigyan ng pansin ang oras niya sa Lord. Kaya nga niyo ang devotion o yung prayer time na tinatawag, ginagawa po talaga yan ng umaga o madaling araw. Bakit? It shows to God. Pinapakita natin sa Diyos na siya po ang unang mahalaga. Siya po rather ang priority sa ating buhay. Ang hirap ng Diyos, nasa gitna mo alalahanin. Ang hirap ang Diyos, gabi mo na lang alalahanin. Ang problema, pag sa gabi mo ito gagawin, pagod ka na. Minsan, akala mo, nagpe-pray ka pa, tulog ka na pala. Ang saka ang saya, na makasanayan mo, gigising ka ng umagang-umaga, at iyong idadalagi, at iyong itatalaga ang iyong sarili sa Panginoon. Ang ganda ng araw mo. Ang guidance ng Diyos, mararamdaman mo. Ang instruction ng Diyos ay darating sa iyo, kaya ang hakbang mo kada araw ay nasa tagumpay. Ang hakbang mo kada araw ay patungo sa biyaya ng ating pong dakilang Diyos. So every time we come to the Lord in praise and worship, every time we come to the Lord in praise and thanksgiving, pinapakita nila o natin sa Diyos na tayo may pag-asa pa, na tayo po ay nagmamahal sa Panginoon. Unfaithful people will not pray. Unfaithful people will not worship. Unfaithful people will not have hope in this life. Kaya mapalad ang mga natutunang magtapat, naging masigasig sa paglilingkod sa Diyos, walang circumstansya ang magpapatigil ng iyong prayer. Walang circumstansya ang magpapatigil ng iyong pagpupuri sa Panginoon. That's what we saw in the examples of the men and women of God. The 3 Hebrew children, hindi sila napayukod. Mga kapatid, sa Diyos-Diyosan, sa Babylonia. But they worship God still. Bagamat kapalit doon, itapos sila doon sa pugon. Sila po ay hindi nasunog. Si Daniel, tinapon sa leon, sa yungib ng leon. Hindi siya sinakmal ng leon, piningatan siya ng Diyos.
Ganon din ang gagawin ng Panginoon kapag ikaw ay tapat. Kapag ikaw ay mapanamba. Kapag ikaw ay may pag-asa. God will show His power sa buhay mo. Kaya nga mga kapatid, kayo po nakikinig. Kapag may circumstance kayo, huwag kayo malungkot. Huwag niyo i-focus ang isipan niyo sa karamdaman. Huwag niyo i-focus ang isipan niyo sa kawalan ng pera. Huwag niyo i-focus ang inyong kaisipan sa circumstance niyo. But you begin to worship. You begin to remember how good God is. You begin to magnify God. Bigla niyo makikita, napakayaman pala ng Diyos. Napakabuti pala ng Diyos. Kaya mga kabarid, huwag nating papayagang mawala ang ating sigla at ang ating init sa pagsamba at pagdakila sa Panginoon because worship will ignite the power of God in our midst. Kaya mga kabarid, ito ang panahon na maging worshiping tayo. Ito yung panahon na araw-araw sumasamba tayo. Huwag tayong nood ng balita na ang layunin nito ay mapalungkot ka. Huwag ka na lang manood ng balita. Kung manonood ka para malungkot ka lang, huwag ka nang manood ng palabas. Kung ang layunin nito ay malungkot ka lang. Ikaw ay gagamit sa iyong nakita. Sabi ko, when I saw Bicol vividly, may lungkot, pero ako'y lalong nanalangin para sa aking bayan. Mga kababayan ko, mga tugang, ang help is coming. Konting hintay lang. Sa mga Tatanduanes, help is coming. We are mobilizing ways to help you aside from the government. Kayong mga kapatiran dyan, na under ng United Pentecostal Church, huwag kayong mag-alala, kinaalala na po kayo ng ating samahan, ng ating fellowship. And in my own way, and our church, gumagawa kami ng paraan para makapagpadala ng tulong sa inyo. Gusto ko pong sabihin sa inyo, maraming patotoo. Na pag nagka-signal na, maririnig natin ang nangyari sa Tatanduanes. Pero halos lahat ng nakausap ko na taga roon, may kamag-anak doon, nagsabi, Pastor, okay sila. Sila po ay iningatan ng Diyos. May damage ang simbahan, may damage po ang ganito. Okay lang, yun ay mga bagay na pwedeng palitan. Grabe ang Diyos sa panahon ito. We saw how God protected His people. We saw how God, hallelujah, iningatan ang mga nagtitiwala sa ating mahal na Diyos. Kaya mga kapatid, huwag po kayong magbago sa Diyos. Huwag kayong manahimik kapag may sirkumstansya. Huwag kayong papayag na kayo po ay panglawan, mga kapatid. Worship, ang pagsamba ay tumatalo at ikala po ay lumulupig sa kaaway. Kapag tayo po ay nananalangin, inihahanda ng ang ating puso para magkaroon ng totoong pagsamba. Pag tayo po ay nag-aayuno, inihahanda ng Diyos ang ating mga puso para tumanggap ng biyaya sa harapan ng ating Panginoon. I would like to tell you, every time we pray, dinidevelop dito ang faith. Everybody say faith. Every time na tayo sumasamba sa Panginoon, dinidevelop dito ang faith. At kapag tayo may faith, ito'y magkakaroon ng pagtitiwala sa harapan ng ating pong Panginoon. That's why mga kapatid, yung worship ay refleksyon ng ating tiwala sa Diyos. Habang wala pa sa atin yung biyaya, we worship the Lord. We bless the Lord. Lord, inaangkin ko po, magaling na ako. Lord, inaangkin ko po, may blessing na. Lord, inaangkin ko po, may laman ng ATM ko. Lord, I worship you. Kung ganito ang magiging action at reaction ng mga mananampalataya, lalo na ng mga kababayan natin, mga kabalit, matagal na tayong nakaahon sa pandemic na to. Mga anak ng Diyos, mga kababayan, ito yung panahon that we will come and present ourselves to the Lord. I feel like praying right now for all of you. Pwede ba natin itaas ang ating kamay saan man tayo naroon? Hallelujah. Lalo kayo sa yung mga sa tahanan, nasa opisina. Maaari mo bang itaasan yung kamay sa Panginoon? We will present our lives to God this morning. Ating ihahandog sa Diyos ang ating mga sarili. Again, I say, pag may pagtitipon, pumunta kayo. When you go to the church, when you go to your place of worship, when you go to your cell groups, when we go to your place na doon may dinadaos na gawain, ang sinasabi, Lord, here I am. I present myself to you. Diyan kumikilos ang Diyos. Kapag ikaw ay palaging humaharap sa Panginoon at ipinapakita mo, Lord, ito ako. Ito talaga yung nangyayari sa buhay ko. Ito talaga ang circumstance ko. I need you. I need you in my life. And then God will have mercy. And God will find favor. Mga kapatid, He will find favor in His sight. Kikilos ang Panginoon. Muli po tayo sa ating mga kamay. Tayo po yung manala. I will be praying for you. Father God, sa umagang ito,
kami po'y nagpapasalamat sa iyong mga salita na nagpaalala sa amin na mahalaga pala kami nasa iyong harapan. Mahalaga pala, every time na kami po ay may circumstansya, we go to you and present ourselves to you. Patawad, Panginoon, kung saan namin dinadala ang aming sarili, kung saan namin inihaharap ang aming sarili sa panahon ng buhay na pangailangan. Yun pala, ikaw dapat ang aming inaatupag. Ikaw pala ang aming binibigyan ng pansin. Patawad, Panginoon, na minsan ay natitaken for granted namin ang pagharap sa iyo, Lord. Patawad po na hindi namin naunawahan na kailangan pa namin araw-araw, kahit wala kami sa bahay-sambahan, ay inihahandog namin palagi sa iyo ang aming mga sarili. Lord, nandito po kami. Aming tinatakda, aming pong ikinukumit, aming inipresent sa iyo ang aming mga buhay. Patawarin mo kami sa aming pagkakasala. Patawarin mo kami sa aming pag-aalilangan. Gusto po namin na maranasan ikaw ay gumawa sa aming buhay. Lord, sa iyong pangalan, bakuran mo po ang iyong mga anak. Lord, sa iyong pangalan, sino mang nakikinig ngayon ang may karamdaman, pagalingin mo po sila. Sino mang nagtaas ng kanilang kamay ngayon na merong kailangang himala, trabaho, financial miracle, ano man ang halaga na yun, God, ibigay mo ito sa kanila. Right now in Jesus, I worship the Lord. Ikatalararabababashatayaralamahatararayasa. Ikatalararabokondo yororabo. Hundayasatayararamanda. Come on, somebody worship the Lord. Hindi man kita narinig sa akin. I would like for you to worship the Lord right now. Ikaw na may sakit. I would like for you to bless the Lord. Ikaw na may circumstance. Come on, bless the Lord. Bless the Lord. The last 2 minutes of my time. Come on, let's worship the Lord. Ikatalararakandayararabahanda. Come on, somebody. Come on, somebody worship the Lord. Somebody bless Jesus. Somebody magnify the Lord. God, pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin, God. Lord, magaling na ako. Pinagagaling mo na mga kababayan kung may COVID in Jesus' name. At wala nang mahahawa pa. Tinitiris namin ang lahat ng strength sa katawan ng sino man na may COVID. God, in the name of Jesus. Panginoon, tinitiris namin, inurakan namin lahat ng karamdamang may cancer. Lahat ng cancer cell, inurakan namin ngayong araw. Sa pangalan, lahat na may buko, Lord, amin po itong nilulusaw sa kapangyarihan ng pangalan mo. Hallelujah. Ikatalarababat-satayararabaha. Lord, I release worship. I release faith. I release, hallelujah, praise in our station today. Bless you, God. Bless you, God. Salamat po sa biyaya mo, Panginoon, sa aming buhay. Amen. And amen. Mga kabarin, again, our worship will defeat enemies. Huwag tayong papalupig. Huwag yung circumstansya ang lumupig sa atin, kundi tayo ang lumupig sa mga circumstansya. If people are hurting you, if people are doing things against your life, worship the Lord. Ang Diyos ang sasaway sa kanila. Ang Diyos ang magpapatigil sa kanila para gumawa ng mga bagay na masama. So again, salamat po sa ating mga tagapakinig. Happy listening, Sister Shirley Toledo. Thank you for listening. Sister Mia Miral, the Lord bless you, na nakikinig ng salita ng ating pong Panginoon. Again, ang biyaya ng Diyos ay sumaating lahat. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. So sa mga nagtatanong saan matatagpuan ang aming bahay sambahan, ang Touch Ministry Center Church ay matatagpuan sa number 34 Miramonte Subdivision, Barangay 180, Malaria, Caloocan City. Malapit lang po kami sa Jollibee Malaria Palengke, Metro Mall Plaza, at halos katapat lang po kami ng Immaculada Conception College. Isa lang po ang Immaculada Conception College dito sa Miramonte. Kaya halos makikita niyo po ang aming church na may malaking gate at may karatula. Welcome po kayo. Mamayang gabi po pala, ang midweek ng TMC po ibalik na po sa araw ng Miyerkules. Dati po kasi ginawa natin yung Thursday dahil lagi pong napuputol ang program sa dami ng mga nag-e-FB live. Pero at least, medyo okay na ang signal. Balik na po tayo mamaya. So lahat ng mga kapatiran, mga taga-subaybay, Wednesday na po mamaya, 6:30 ng gabi, tayo po ay magsasama-sama sa church. At sa mga kapatirang may mga pagsamba na sa inyong mga lugar, punta kayo sa bahay-sambahan and present yourselves to God. Present yourselves to God. Again, ito pang lingkod ng Diyos, Pastor Alvin Gumba, na lagi nagsasabi, Jesus saves, heals, and bless because He cares. Ingat po kayo mga kabarid. See you po sa Friday, 10 o'clock pa rin dito sa Kakampi Online. Again, I bless you in the name of Jesus. Worship God always all the days of your life.
God bless you all. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. In my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, breakthrough in my struggle. You are the God. You are the God of the breakthrough in my worship, breakthrough in my praise, breakthrough when I live and glorify your name, breakthrough when I dance, breakthrough when I shout. You are the God. You are the God of the breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness. You are the God. You are the God of the breakthrough in my world. When I live, glorify your name. When I dance, when I shout, you are the God. Breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness. You are the God. Breakthrough in my worship, breakthrough in my praise, breakthrough when I live, Lord. Yeah, yeah. You are the God of the breakthrough. You are the God. And when I can't see my way, and I really don't know what to do, yeah, breakthrough. Jericho walls fall down, and strongholds break down. I'm gonna praise you. Are the God. Breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, breakthrough in my struggle. You are the God. You are the God of the breakthrough when I worship, breakthrough when I praise, breakthrough when I lift and glorify your name, breakthrough when I dance,